Kagima, Kartin, Babaylan, Una. Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa agim at sangkap na tinatawag namin na mga babaylan unom na sangkap na bunang, at kung may para saan ito, may malakas na gamit, at ano-ano ang mga bertudis nito mga taglay at mga gahong mahika na maitutulong nito sa isang aura na may hawak o may tangan sa ganitong sahing sangkap. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Ang sangkap bunang ay isang ritualisado at konsagradong sangkap agimat. Maraming mga sinulid na maliliit na nakasambod o nakapulupot at nagkadikit-dikit. At ang kulay ng mga maliliit na sinulid ay kulay pula mga kagimat at may haba na isang dangaw. Ang agimat sangkap bunang na ito ay mismong mano-mano na gawa namin ng mga babaylan unom, puno ng mga sagradong ritual at may kumplitong konsagrasyon. Sa paggawa ng bunang ay may mga sikritong mahika ritualis na ginagamit at sinasambit para sa pangmalakasang pagpagana ng sangkap na bunang, at ito ay hindi na basta-basta na gawin lamang ng isang ordinaryong aurang tao na walang alam sa mga sagradong ritualis orakulo. Ang paggawa ng bunang ay may mga proseso na dapat sinusunod at mga mahikang sikritong ritualis na sinasambit mga kagimat upang sa gayon ay makuha o maangkin ng isang sangkap agimat bunang ang kumplitong kapangyarihan at upang ito ay buhay patuhoy sa aurang bugna. May dyan din na bunang na mabibili sa ibang mga manuganting, pero kailangan buhayin muna ito ng mga sagradong ritualis upang sa gayon mga kagimat ay maging malakas ang taglay nitong mahika bertudis. Ang bunang ay isa sa pinakaimportanting sangkapagimat naming mga babaylan unom dahil bilang isang laing babaylan, ito ay ginagamit sa pagsagawa ng sahit-sahing mga sagradong ritualis orakulo mga kagimat. Ang sangkap bunang ay ginagamit namin ng mga babaylan unom para sa pagsagawa ng pagpataas at pampadapo ng mga surog, pampataas at pampalakas ng dungan at kalooban, ginagamit sa pampatupad upang maging ganap na isang babaylan o mga manggagamot. Ginagamit din itong bunang para sa paggawa ng ritual pangkontra sa may kangilas sa mga maliliit na mga bata para mapataas at mapatibay ang kanyang dungan at kalooban. Ang sangkap bunang ay may mahikagahom din sa pagbalanse ng bawat emosyon sa loob ng tahanan, kaya ang pamilya sa loob ng tahanan ay magkakasundo. May bertudis din ito sa pampataboy ng kamalasan sa loob ng tahanan, pangliwas sa mga aurang may masamang tangka, katulad ng mga magnanakaw ay hindi nila mapapasok ang inyong tahanan dahil ang aura nila ay paliwas ng bertudis ng bunang. Ang bunang ay may bertudis mahika din na magagamit sa pampagaling at pampalusaw ng mga masasamang pakiramdam. Tulad lamang kapag masakit ang tiyan mga kagimat, ang gagawin lamang ay hawakan ang bunang at ipahid lamang ito sa pusod ng 7 beses, at habang pinapahid mo ang sangkapagimat bunang sa iyong tiyan ay sabay mo sambit ang ganitong ritualis mga kagimat. So ito ang ritual mga kagimat, ituturo ko dito. Kapag may sangkapagimat ka na bunang ay magagamit mo itong ritualis orakulum na sekreto ng bunang. So ito po ang ritual mga kagimat. Usog balik sa nagusog, akturam usog isum salbum. Sambitin ang ritual ng 7 beses at sabay pahid o haplas ng bunang sa tiyan na masakit at mahikang hupa ang sakit ng tiyan na nararamdaman mga kagimat.
Pangliwas din ito sa tama ng kidlat na hindi tamaan ang inyong bahay o kayo man na may taglay ng ganitong sangkap. Pangliwas sa malakas na hagpos ng hangin o tinatawag na buhawi mga kagimat. Pangliwas sa may mga sunog. Pangliwas sa mga masasamang panaginip. May bertudis din ang sangkapagimat bunang sa pampaamo ng mga tagsanggabay, surog at mga hinuptanan. At matibay na pangkurutay pabalik ng ating mga dungan at hindi madapuan o mapasukan ang ating katawang aura, pisikal at spiritual ng mga ligaw na mga kaluluwa o mga itimang engkanto. May malakas din ito na money magnet para sa pag-asinso ng isang buong pamilya. Pwede din ito na dalhin basta ilagay lamang ito mga kagimat sa itim na tila o di kaya ay pulang tila at iwasan na ipahawak o ipakita ito sa maraming aura para hindi maglusaw ang kanyang mahikagahong bertudis. Kung sakaling iwan naman ito sa bahay ay pwede pa rin mga kagimat dahil ang bertudis nito ay kusang sumusunod sa ating aura kahit saan man kayo magpunta mga kagimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.